Magandang hapon po. Ating po ipagpatuloy po ang serye po ng ating magandang topic na pinag-usapan. Ngayon pong hapon, muli po nating baybayin ang mga mensahe po ng ating Panginoon na kailangan po nating malaman o di kaya kailangan po nating pakinggan ngayong hapon. Sabi po rito, again, our simple disobedience to the Word of God can result to something we do not want. Because the Lord will never overlook every fault that we commit. Therefore, He wants us to become more accurate in observing all His instructions and principles. Kaya mahalaga ho, lagi ang ating tamang pagsunod, tamang pakikinig, at tamang pamantayan sa buhay ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Number 4. Wow, malapit na. Our top priority is to establish an intimate relationship with the Holy Spirit. Our top priority is to establish an intimate relationship with the Holy Spirit. Kasi kailangan po talaga natin ang banal na Espiritu. Gaano man natin kahusay, without the Holy Spirit, we come to nothing. We come to nothing without the Holy Spirit in our lives. So that's our priority, to establish our intimate relationship with the Holy Spirit. Saan po natin makikita po yan? Again, 1 Samuel chapter 3, verse 1 to 3. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. Those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was laying down in his usual place. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel
was lying down in the temple of the Lord where the ark of God was. Pansinin po ulit natin. Si Samuel po, sa kabila ng kanyang bata pang kaisipan, ika nga, batang masabi natin na kabataan. Pero ayon po sa kanyang track record, halimbawa, the lamp of God had not yet gone out nung panahon po ni Samuel. Ang tindiho ng kanyang trabaho, never na dumating sa puntong namatay po ang ilawan sa loob ng templo ng Panginoon. Dahil si Samuel ay lagi pong andoon. Sabi ko nga sa inyo nakaraan, Samuel was responsible person under priest Eli. Pero ang maganda ho rito, Samuel was lying down where the ark of God was. Kumbaga, ugali niya po lagi kung saan po ang ark of God na sumasagisag po lagi ito sa presensya ng Panginoon. Andoon po siya lagi sa malapit. Kaya nga, nung una natin pinag-usapan, nung magsalita ang Lord sa kanya, automatically, Samuel heard the voice of God. It's because of his intimate relationship that despite of his age, bagamat hindi niya pa masyadong kilala ang Panginoon, pero ang maganda ho sa kanya, lagi po siyang may maayos na pagsunod even sa kanyang pastor na si Priest Eli. Kaya mga kapatid, isa itong magandang katangian na ginagawa po ni Samuel. Di po ba? We must walk in the pathway of righteousness for us to increase our consciousness to the presence of God. Then we can easily see the fault line in our lives. If just in case na may fault line, may crack sa buhay po natin, we can easily see that. Why? Because of God's righteousness na ating pong nilalakaran. So, pathway of righteousness will increase our awareness or consciousness about the presence of God. Ang sarap po, mga kapatid, na mabuhay bilang mga mananampalataya, bilang pastor, bilang member ng simbahan, bilang leader, na mataas po ang ating consciousness about the presence of God. So every time that the Lord talk to us, we can hear His voice because of our consciousness about Him. It's because of our awareness about Him. Ito ho, pansinin po natin ang ating panglimang punto. Our explicit obedience will bring us to a higher level of service. Explicit obedience will bring us to a higher level of service. Mahalaga ho, mga kapatid sa Panginoon, na yung pong ating paglilingkod ay dapat umaangat, nagle-level up. Umaangat po itong tuloy-tuloy. Kasi, kumbaga sa maturity, dapat po tayong na mga mananampalataya ay nagmamature talaga tayo. The way we talk or speak, the way we act, and the way we think, the way we receive, the way we hear, the way we hear the Word of God.
bahagi po ng ating tinatawag na pag-angat ang mga bagay pong ito. But we have to observe explicit obedience. Because bahagi ito ng ating buhay bilang mga mananampalataya na tayo po ay dadalhin po nito sa mas mataas na dimension. Naalala ko po yung quote ni Dr. Jonathan David na nakita ko sa Facebook last day. Sabi niya, obedience, tama? Obedience is the material for miracles, kung hindi ko nagkakamali. Explicit obedience is the material of miracle sa buhay po natin na mga member, mananampalataya ng ating Panginoon. So this is our number 5 o last point ng ating pagsunod ay napakahalaga. Explicit obedience. Dahil dadalhin po tayo nito sa mas mataas na level ng ating paglilingkod sa Lord. Kung bakit po dapat na tumaas po tayo. Kasi ang paglilingkod po natin ay, kumbaga, dumating tayo sa punto na lagi po tayong excited. Lagi tayong may energy. Lagi tayong galak na gawin ang kalooban ng Panginoon. Iba't iba man po ang ating responsibility, being minister, being worker. Pero ang importante po rito, every time you do your part, you can do that with joy, with strength, with energy. Bakit ho? Dahil naranasan mo yung tinatawag na mataas na level ng iyong paglilingkod. Na nabanggit ko nga nung una, may mga lingkod ang Lord. Hindi na po tayo lalayo. Katulad po ni Pastor Wilbert, kasama po ni Ma'am Hasmin. Para yatang walang kapaguran. Pagtuturo, pangangaral, pag-aaral, halos walang kapaguran. Dahil nga po sa word pong itong ating pinag-usapan. Nadadalhin po tayo nito sa mas mataas na antas ng ating paglilingkod. Kumbaga, lagi kang excited. Lagi kang sabik na gawin ang kalooban ng Lord. Lagi kang sabik at galak na galak ang iyong puso na paglingkuran ang Lord. Na kahit pa may mga sitwasyon na tila bagay mahirap gawin ang isang bagay, pero nagagawa mo pa rin dahil sa grasya po ng Lord na lagi niyang pinagkakaloob sa atin, sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Kaya masasabi po natin, ng paglilingkod po natin kay Lord ay hindi po talaga isang paglilingkod na para bagang okay lang. Okay na yan. Ang importante na gawa. Hindi po yon. Kundi, gusto mo laging dalhin ito sa mas mataas na antas ng paglilingkod. Kaya katulad po namin mga pastor, importante po yung aming pagkasanay, importante po yung aming upgrading, yung aming pong updating, yung aming pong pag-rise up ay napakalaga. Same thing sa mga leaders and members ng ating simbahan na kinabibilangan. Kung bakit ho? Ito ho, Genesis 22, 1-4. Ito po ay kwento po ng lingkod ng Lord na si Abraham, na tinuring po ng Panginoon na isang taong matuwid. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am. Yun po yung sagot niya. He replied, then take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah.
sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Ito na ho. Nung marinig po ni Abraham, ang tinig pong iyon, siyempre, in the natural ho, bilang mga tatay, bilang mga nanay, in the natural, tila yata'y ang hirap gawin to. Kasi una, alam po natin, na kapag inihandog natin, kung tayo po si Abraham, kapag inihandog natin ang ating anak na walang iba niyan, sigurado, mamamatay po yun. Pero, sa kabila po ng ganong mensahe na narinig po ni Abraham from the Lord, ito ho ang sumunod na eksena. Nung sabihin niya, "Here I am, Lord." Here I am, Lord. Early the next morning, Abraham got up, and saddled his donkey. Take note, early the next morning. Ito ho yung tao na mayroong tinatawag na explicit obedience attitude. Can you imagine that? Early the next morning. Tuloy po muna natin. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the third day, Abraham looked up and saw the place in a distance. Can you imagine that, mga kapatid? Almost 1 week na biyahe po ang ginawa ni Abraham kasama si Isaac at ang kanyang mga katulong. Ang tindi ho nito, kung bakit iniwan niya ho ang kanyang pamilya, tahanan, sa loob po ng almost 1 week in order for him to obey the will of our Lord. Pero gusto ko pong pansinin po natin, balikan po ulit natin ang word na ito. Early the next morning, Abraham got up. Ito po yung magandang attitude po ni Abraham. Nagapatunay po ng kanyang explicit obedience to the Lord. Alam nyo ba, may mga tao ho na kapag tumanggap po ng command, halimbawa, tayo po bilang member, tayo po bilang leader, na atasan po tayo ng ating pastor. O di kaya tayo naman po mga pastor, dahil mayroon tayong kinikilalang mentor, spiritual father, na atasan tayo. So dito ho natin maihahambing. Ano ba? Maaga ba tayo? Excited ba tayong gawin ang ipinagagawa sa atin? Kasi ho, attitude na po ang pinag-usapan po rito. Lalong-lalo na ho, ang ipinagagawa ng Diyos kay Abraham, mukhang medyo may kahirapan. Bakit ho kanyo? Napakalayo pa ho ng kanilang pagbibiyahe. Hindi ho ba po pwede naman yata na doon na lamang po sa malapit? Pero hindi po ganun. Dahil ang Lord po talaga ang nagtatakda ng lugar. Ang Panginoon po talaga ang magtatakda ng oras o di kaya'y lugar na dapat nating patunayan yung ating explicit obedience before God. Same thing in our lives, being member and leader. Hindi ho tayo ang dapat masunod. Hindi po tayo dapat ang mag-request. Hindi po tayo dapat ang nagde-demand. Kaya kung membro ka, leader ka, may pastor ka, huwag ka magdi-demand sa pastor mo. Instead, siya dapat ang mag-demand sa iyo. Siya dapat ang magbigay sa iyo ng command or utos na dapat mong gawin. In order for you to prove to the Lord before God
na na mayroon kang attitude o pag-uugali na marunong sumunod. Like Abraham, early the next morning. Ang aga niya ho. Ang aga niya. Kung bakit? Nagpapatunay po ito ng kanyang taos pusong pagsunod. Nagpapatunay po ito ng kanyang taos isipan o di kaya katauhan ng totoong pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Alam niyo ho ba, may mga tao na kapag dating po sa halimbawa, tingnan po natin mga kaibigan, mga kapatid. Halimbawa, ikaw ay pupunta ng bangko, ma-withdraw ka ng pera o di kaya mahulog ka sa bangko. Ang iba hong tao, maaga pa ho, umalis siya ng bahay para ho pumila sa pagbayad o di kaya pag-withdraw o maging halimbawa may bill ka sa Napocor, kuryente, o anuman pong bayarin, halimbawa. Hindi ho ba, gusto po natin lagi maaga? Lalong-lalo na kung may blessing kang kukunin. Gusto mo maaga? Pero bakit pagdating kay Lord? Pagdating sa ating pagsunod sa Panginoon, kung anong oras ang gusto mo, yun ang gusto mong mangyari. Bakit? Kasi nga, hindi mo naiintindihan kung gaano kalaga sa Lord ang ganong pag-ugali na dapat mong malaman at dapat mong maintindihan. Kaya dapat tayong magbago. Ito ho napakalinaw na example ni Abraham. Na samantalang kung tutusin, sapat ho kay Abraham ang maging dahilan. Una, may katandaan na siya. Ikalawa, napakalayo. Pero sadya nga pong walang malayo at hindi ho edad ang pinag-usapan po rito. Kundi yung ating kabuuhan ng katauhan. Kung paano tayo sumusunod ng tama na dapat nating ipakikita kay Lord na tayo po ay karapat-dapat na pagkatiwalaan. Kasi ang pagsunod po ay isang malaking pribilehiyo. Tama po ba, mga kapatid? Ang pagsunod mo ay isang napakalaging pribilehiyo na laging gustong makita ng Lord sa buhay mo. Kung bakit? Dahil nga po sa halimbawa po natin ito kay Abraham. Dapat po baliktarin po natin. Kapag patungkol po kay Lord, dapat lagi tayong may panahon. Lagi tayong maaga. Hindi po yung kung kailan ka walang panahon. Kung kailan ka pagod na, saka mo gagawin ang kalooban ni Lord at gagawin mo lang kung anong gusto mo. It's not about that. Because the Lord wants you to follow Him accurately, explicitly, and consistently. Tama po? Ito yung kahoy po na panggatong po, pwede naman yatang doon na lamang kunin sa Mount of Moriah. Pero can you imagine that? Even the wood na kailangan po nila, yung kahoy po, kahit na yung kahoy na kakailanganin po nila, karga-karga pa po nila papunta po sa Mount of Moriah. Ang tindi ho ng pagsunod na ipinakita po ni Abraham. Can you imagine that? On the third day, Abraham looked up and saw the place in a distance. Can you imagine that? Sa ikatlong araw, natanaw niya pa lamang ang lugar. Wala pa sa exactly sa lugar na doon sa maghahandog sa Panginoon. Natatanaw niya pa lamang in a distance. Mantalang ho, may mga tao, tayo ho, bilang mga mananampalataya. Yung bahay, hindi maiwan-iwan. Yung trabaho, hindi maiwan-iwan. Yung negosyo, hindi kayang iwan. Para sundin lamang ang kalooban ng Lord. Samantalang ho ito,
May edad na, may katandaan na, malayo, anak niya pa ang pinag-uusapan, buhay pa ng anak niya nakataya rito. Pero ipinakita po sa atin ng Biblia, kaya nga itinuring siyang isang taong matuwid na naging ama ng mga taong mananampalataya na katulad po natin. Dahil sa kanyang husay na ipinakita ng pagsunod. Di po ba? Halimbawa, pagpupunta tayo ng simbahan, nung hindi pa nag-lockdown, anong oras tayo dumating ng simbahan? Sa mga pagtitipon. Halimbawa naman, mga pastor na katulad ko, pag may pagtitipon, anong oras tayo dumarating? Naalala ko ho, nung magdaos pa ako ng PENB, tama ba yon? Tama ba? Yung pag-gather po ng mga pastor, para turuan po yung mga pastor. Alam niyo po ba sa dalawa kong karanasan, magkakaibang lugar, nako, may mga pastor po dumating. Malapit na mag 11 o'clock. Ang time po namin ay 9 in the morning. Dapat nandoon na po sila. Exactly 9. Pero alam niyo ba? Naalala ko ulit si Pastor Wilbert. Sabi niya, marami na pong pastor pag dumating, 7:45. Yung malapit ng kumain. Kayo mga kausap ko pong pastor, nabanggit ko po yun. Kaya habang aking binabanggit yun, parang napipilan sila, nahihiya sila sa katotohanan. So, mahalaga ho yung ating pagsunod na tama. Kasi mayroon tayong pagsunod na tama, wow! Magagawa natin ang mas tama. Mag-a-adjust po tayo sa ating panahon, mag-a-adjust po tayo sa ating sarili, even our finances will adjust also. Yan di ba mga kapatid? Kahit ang pastor mo lamang ang nag-uutos sa iyo, kahit na leader mo lamang nag-uutos sa iyo, dapat mong ayusin. Dapat nating ayusin ang pagsunod. Dapat accurate ang ating pagsunod. Mayroon kang tinatawag na excitement. Di ba? Kasi gusto mong ma-meet yung dapat mong magawa. Hindi lamang dahil gusto mo, kundi ito kasi ang gusto ng ating leader o ng Panginoon. Sabi po rito, the Lord wants us to be useful in His own way that will cause us to increase our ability to grasp something from heaven that will empower us to finish our assignment victoriously. Balikan natin. The Lord wants us to be useful in His own way that will cause us to increase our ability to grasp something from heaven that will empower us to finish our assignment victoriously. Another example, 1 Samuel 17:17, and then 20. About David. Now, Jesse said to his son David, take this ephah of roasted grain and these 10 loaves of bread for your brothers and hurry to their camp. Tingnan niyo po ha. Early the next morning, David left the flock with a shepherd. Kita niyo po? Early the next morning, nung matanggap po ni David ang command, ang utos, ang word from his father, Jesse. Sabi rito, maagang kinabukasan. Ano po? Maaga. Hindi po yung tanghali na. Maaga. Early the next morning,
David left the flock with a shepherd. Can you imagine that? Hindi niya lamang po basta iniwan yung kanyang mga flocks o mga tupa na wala po siyang napag-iwan na mapagkatiwalaan. So bahagi pa rin po ito sa pagiging masulurin po ni David. Hindi lamang po yan, kundi isa po siyang responsable na tao. Hindi lamang po yung kundi ang isa pong responsableng tao may malalim pong accountability. Like David. Kaya nga, tuloy po natin, load it up and sit out as Jesse had directed. He reached the camp as the army was going out to its battle positions, shouting the war cry. Sabi kasi ni Jesse, na kanyang daddy, pumunta ka sa mga kapatid mo at dalhan mo silang pagkain. Halimbawa, sinabi niya ito ng Saturday, maagang Sunday, gising na ho si David upang gawin ang kanyang assignment na iniatang sa kanyang balikat ng kanyang tatay na si JC. Ito ho ang maganda. Another, early the next morning. Ginawa niya po ito ng bukal sa kanyang kalooban. Ginawa niya ito ng tao sa kanyang puso na hindi lamang sundin ang kanyang tatay, kundi at the same time, paglingkuran niya. Kasi alam niyo po ba mga kaibigan, mga kapatid, habang ikaw ay natututong sumunod, nagagawa mong maglingkod ng tama. Nagagawa mong maglingkod ng tama. Dahil bukal sa iyong kalooban ang paggawa mo. Kahit na alam mo ng pinagagawa sa iyo, mukhang may kahirapan, mukhang may tinatawag na kabigatan para sa iyo. Pero dahil sa ikaw ay willing na gawin yon, I believe that the Lord will bless you in order for you to do that according to His grace, according to the grace from God. Tama po. Amin po, mga kapatid sa Panginoon. Ang galing niya pong sumunod. Can you imagine that? Si David po that time, maari ang edad niya po ay mga 17 years old. Pero ganun po siya karesponsabling tao. Ganun niya po tinatanggap ang accountability. Mapanagutin siyang tao. Kaya naman ito marahil, ay hindi lang marahil, kundi ito ang nakita ng Lord, nakatangian. Na si David pala, wala yung kamalay-malay, siya ang magiging hari na susunod sa bansang Israel. Malayo ho ang pinagdalhan sa kanya ng Panginoon is because of his simple obedience with accuracy. With accuracy. Kasi ang dami po nating pagsunod. Ang problema ho, wala po sa accuracy. Kasi ginagawa natin isang bagay, ayon lamang po sa gusto po natin. Ayon lamang po sa ating sariling pamantayan. Hindi po dahil sa gusto po ito, una, ng ating Panginoon, ikalawa, ng ating leader na nakatataas o di kaya'y taong inilagay ng Lord sa ating taas upang magbigay sa atin ng command or utos. And at the same time, upang mag-release po sa atin ng grasya at ng ating magawa ng tama ang kalooban ng ating Panginoon. Sabi po rito, every time we encounter the presence of God, there is always a change that will happen in us. It will bring us from one dimension to a higher dimension of the Lord. Ganun ho pala. Ganito pala ang laging
maaring mangyayari po sa atin. That every time we encounter God or the presence of God, there is always a change that will happen in us. Lagi po may mangyayari sa atin. At dahil sa pangyayaring ito, it will bring you from one dimension to a higher dimension of the Lord. Another, Genesis 32:25 to 26 and 31. When a man saw that they could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." The sun rose above him as he passed Peniel, and he was limping because of hip. Nangyari po na na-encounter po ni Jacob ang prinsesa po ng Panginoon na maaring ito po ay angel of God. Pero sa kanya ho na pakikipagbuno, nagapi niya ho, nanalo po si Jacob. Kanya nga lamang yung kanyang hip ay pinalo. At sinabi po ng angel na mula ngayon, hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi Israel. So there is a change. At alam niyo ba, habang tayo po ay marunong sumunod explicitly, wala tayong kamalay-malay, lagi pong may nagbabago sa buhay po natin. From one place to another. From one dimension to another. From blessing to blessing, ika nga po. From strength to strength. From grace to another grace. Like Jacob. Like Jacob. Ngayon, sabi po rito, Jacob encountered God but wanted to receive the blessing immediately. Balikan natin. Jacob encountered God but wanted to receive the blessing immediately. Yet the Lord wanted him to be changed before receiving the blessing. Nung ma-encounter po ni Jacob ang Lord, he wanted to receive God's blessing. But the Lord wanted him to be changed before the blessing. Kung bakit ho? Another, material blessings without building Christ's character will surely bring us apart from the purpose of God. Anumang pong success, anumang pong victory, anumang pong blessing, anumang pong tinatanggap natin na mga bagay na mahalaga o di kaya'y mararangal, without building Christ's character in our lives, will surely bring you, bring me, and bring us apart from the purpose of God. So, mahalaga ho ang encounter with the presence of God, with God, dahil habang po natin nai-encounter ang Lord, habang tayo po patuloy na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, lalo po nating makikita, magagawa ang pinong-pinong paglilingkod na yan po ang kailangan sa atin ng ating Panginoon. Para ho yung purpose ng Panginoon ay hindi po ma-abort, hindi po mabaliwala. Sa halip,
ito po ay unti-unting umaangat hanggang isang araw, andoon na tayo, andoon ka na sa iyong destiny na gusto ng Lord na maabot mo. Dahil sa ating pagsunod na tama, accurate. Another, we must prioritize our spiritual nourishment for us to be more useful and effective servants of God and empowering the body of Christ. Lagi ko pong naaalala ang ating spiritual father nagsasabi na tayo po bilang mga pastor ay hindi lamang po tayo sa ating apat na sulok ng lugar po nating simbahan na pinagpapastoran. Kung baga, tinawag tayo ng Lord hindi lang para sa apat na sulok. At dagdag ko pat, naalala ko, kapag karaw po ang isang pastor na katulad ko ay hindi po nag-angat because I have no somebody to help me upang makaangat ako. Sabi niya, naalala ko pa, matagal na, ang simbahan na aking pinagpapastoran, na iyong pinagpapastoran, dahil sa hindi ka umaangat because you have no somebody to help you. At ang simbahan na yon ay iyong magiging cemetery. Tama nga po. Kasi marami pong pastor na katulad po natin na yung ministry po nila ginagampanan para na po nilang cemetery. They have no time to upgrade. They have no time to level up. They have no time to update themselves. It's because of the ministry. So, nangyayari ho talaga that their ministry will become their cemetery. Buhay na buhay pa po sila para na po silang unti-unting namamatay. Wala na po excitement. Lagi po silang nasa apat na sulok. Kaya nga po, ito we must prioritize. Kung mayroon man tayong dapat laging bigyang pansin. Kung mayroon man pong laging dapat bigyan ng budget, ng treasurer, ng pondo ng simbahan, dapat yung pong laging upgrading in terms of spiritual nourishment first of your pastor. Kaya kung may nakikinig po ng mga treasurer, mga leader ng simbahan, please, allocate the budget in terms of upgrading, in terms of the spiritual nourishment of your pastor. Dahil naalala ko pa po ang pangaral po ni Pastor Wilbert. Pastor is the ceiling of the leader or the church. Kung ano lang po ang naabot ni pastor, hanggang lamang po roon ang simbahan. Kaya nga, kung ang pastor po talaga ay walang mentor, magiging po siyang tormentor. In reality. Kapag ang membro ayaw magpamintor sa kanyang pastor, leader ayaw magpamintor sa kanyang pastor, dahil yung pastor din po ay walang mentor na kinikilala, magiging po siyang tormentor. Matotorment po siya later. Tama po mga kapatid? So, we must prioritize. You must prioritize your spiritual nourishment. In order for you to be useful and effective servant of God. Para paano? Magawa mo, hindi lamang sa simbahan mo, kundi maging kasangkapan ka to empower, to strengthen the body of Christ. Dahil lagi po nababanggit ni Pastor Wilbert,
gaano man daw po kalaki ng organisasyon or association, o tama, organization na kinabibilangan po natin. Kahit ito po ay napakalaki, o di kaya ito po ay international, tayo po ay bahagi lamang sa katawan ng Panginoon. Gaano man natin kalaki as organization, sa harapan po ng Lord, tayo po ay bahagi lamang, maliit lamang tayong bahagi sa katawan ng ating Panginoon. That's why we need somebody. That's why we need someone to help us open our eyes, our ears, our mind, in order for us to rise up and become the servants of God. Na hindi lamang po tayo magamit ni Lord sa ating lokal na simbahan, kundi magamit po tayo to empower, to strengthen the body of Christ. Lucas, o Luke 3:2-3. During the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, son of Zechariah, in the wilderness. He went into all the country around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Take note po. Nung panahon po ni Annas, ni Caiaphas, as high priests in Israel, hindi po sa kanila dumating ang mensahe ng Lord. Nasamantalang po, sila dapat po ang karapat-dapat tumanggap nito. Dahil sila po yung mga tao sa loob ng templo ng Panginoon. Pero sadyahong binaypas ng Lord ang protocol ng tao sa bansang Israel. Sadyahong binaypas ni Lord ang panuntunan ng tao sa bansang Israel during their times. Because the word of the Lord came to John the Baptist. Isang taong kakaiba. Kakaibang damit, kakaibang lugar, kakaibang pagkain. Pero mayroon siyang mensahe ng Lord. At hindi nyo ba napapansin, mga kapatid, sa panahon pong ito, ang dami pong tao, after po sa kanyang title, marami rin pong pastor na after po masyado sa title po nila. Meron nga po dito sa aming probinsya na kapag hindi mo siya tinawag na bishop, hindi kanya papansinin. Ganun. Ito ho, si Annas, si Caiaphas, ang taas po ng kanilang position. May title po sila. But they have no capacity to receive the word. Only John the Baptist received the word from God. Bakit ho kanyo? Kasi hindi po nasusukat sa kung anong title o anong lugar mayroon tayo. Ang mahalaga ho, tayo po ay karapat-dapat na tumanggap. Bakit tayo karapat-dapat? Kasi tayo po ay may tinatawag na hunger and thirst for God's righteousness. Ayon po sa sinasabi ng Matthew chapter 5. Blessed are those who hunger and thirst for God's righteousness. Dahil sila po yung mga taong isa-satisfy ng ating Panginoon. Amen. The Word of God came to John. Not only the written Word,
kundi yung word, na fresh word, manna from heaven. Sabi po rito, when the Lord releases the word for the season, we must always adjust ourselves to it. Even though it is expensive, we need to pay the price. This is one way of increasing our capacity to be more accurate in handling the word while leading His people in the path of righteousness. Sa sandali ng Panginoon ay mag-release ng kanyang salita para po sa season, para po sa specific na panahon. Sabi po rito, we must always adjust, be willing to adjust ourselves, to adjust our budget, to adjust our time, to adjust everything we have. Amen. Kahit na ito po ay expensive. Di ba? Di ba may mga manampalataya po, even pastor, na kapag ang seminar po ay may registration, hindi na po dadalo. Kasi magin ako man din po, nung araw, galing pa ako dyan eh. 100 lamang po na registration ay hindi ko na kayang bayaran. But thank God, because of somebody who is our spiritual father, nag-iba ho. Noon po, 100 lang ang hirap naming bayaran ang registration. Pero ngayon ho, libo-libo kaya naming magbayad. Why? Because we need to adjust ourselves in order for us to pay the price. Because sabi dito, this is one way of increasing your capacity to be more accurate in handling the word while leading God's people in the path of righteousness. Di ba maganda ho mga kapatid? Kapag tayo po ay willing na mag-adjust, is because we receive the word for the season. Wow! Malaga ho. At ang layo ho ng maaabot natin. Hindi lamang po tayo matututong mag-handle properly o ng tama ng salita ng Lord, kundi atin pa ho mapapansin at mararanasan na mag-iiba ho ang daloy o ang daan na ating tinatahak. Mag-iba ho ang sitwasyon ng buhay natin. Hindi lamang po spiritually, hindi lamang po physically, hindi lamang po materially, kundi all aspects and areas of our lives will be changed. Will be changed. Kaya nga sabi po ng Mark 2:21 to 22, no one sews a patch of unstruck clothes on an old garment. Otherwise, the new piece will fall away from the old, making the tear worse. And no one pours new wine into old wineskins. Otherwise, the wine will burst the skins, and both the wine and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into new wineskin. Maganda ho ito mga kapatid. Every time we receive the fresh word, the word from heaven, every time we receive it, there is something will happen in our spirit.
in our spirit capacity. Because the wine, the new wine, which is the Word of God, we receive. Kumbaga, para ho itong gasolina ng isang sasakyan. Na kapag ang sasakyan po ay umaandar, tatakbo ho ito. Makakaabot ito sa mas malayong lugar. Same thing, the word from God. Kaya nga po yung wineskin mag-a-adjust is because of the wine, is because of the word. Same thing with us, mga kapatid. Habang ating tinatanggap ang mensahe ng Lord, ang tendency po nito, i-enlarge ang ating capacity. Your mind capacity will enlarge. Lagi po itong tataas. Ika nga po. Aangat po. Dahil sa, siyempre, ito ho ang tinatawag na natural ng wine. Natural ng salita ng Lord. Na kapag tinanggap mo, may malaking magbabago sa iyong buhay. Hindi lamang yung knowledge ang tataas sa iyo. Hindi lamang yung understanding. Hindi lamang yung wisdom. Kundi lahat po ng aspeto ng iyong buhay. Even your family. Even your business. Mag-iba ho. Bakit kanyo? Kasi dahil po sa mensahe, salita ng Lord, na ating laging ginagawa, ini-a-apply. 1 Peter 1:15, but just as He who called you is holy, be holy in all you do. Ano man daw po ang ating gagawin, ano man po ang ating mga paplanuhin at nais pa nating gawin, be sure that every time we do that with a righteous motive. Ayon po kay Pedro. Ayon po sa salita ng ating Panginoon. Tama po, mga kapatid. Ngayon po, sabi po rito, the more we encounter the presence of God, the more we live righteously with Him, and the more we receive the power to prevail and the grace to govern. Balikan po natin. The more we encounter the presence of God, the more we live righteously with Him. And the more we receive the power to prevail and grace to govern. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Ngayon pong hapon, dito lamang po tayo magtatapos sa ating pinag-usapan. Ng ating pinag-usapan po ay the hidden cracks and fault lines that affect the believer's life o believer's destiny. God bless you more, mga pastor na katulad ko, mga leaders members, especially po sa ating mentor, Pastor Wilbert and Mama Smith, together with their children, family. God bless you more po. Salamat po, Pastor, sa pagtitiwala po ninyo sa akin. So, to God be the glory. God bless us, Lord. God bless us all. Amen. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.